Good evening mga kapatid. Welcome sa ating ministry, Faith Seeking Understanding. Ngayong gabi ay ating tatalakayin ang buhay ni San Sebastian. Okay? Dali lang, ano ko lang yung sound. Yun. Okay. So itong nakakaibang tapang ng isang tao. Isang kwentong ito ay tungkol sa isang taong tumindig laban sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan, Roman Empire. At hindi siya pumayag na yumuko. Ito ay ang kwento ni San Sebastian, isang sundalo na ginawa niya ang kanyang sandata bilang proteksyon sa mga inosente. So, ang panahon ni San Sebastian nasa mga 256 AD. So, 256 after nung pinanganak si Kristo. Ang kanyang ama ay taga Gaul, ang nanay niya ay taga Milan. So, maliit pa lang si San Sebastian, sanay na siyang makakita ng mga sundalo, mga Roman soldiers, no? Kinalakihan na niya ang mga yapak ng mga kabayo, ng mga utos ng mga sundalo. So, yun ang kinalakihan niya at inspired siya dito, no? So, nung lumaki siya ay naging matangkad at malakas. No? Taglay niya ang tapang, disiplina, katapatan. No? Yun. Lumaki siyang matapang at malakas. Nung ang edad niya ay tamang-tama na sa pagiging sundalo, pumasok siya. Ang tawag sa mga sundalo nila dati ay legionnaires, no? Legions, no? Tapos, hindi lang siya sa ordinaryong sundalo, kundi napasok pa siya sa tinatawag na Praetorian Guard. Yung Praetorian Guard, ang kanilang damit ay purple, no? Parang ubi. Yun ay sinyales na mataas na antas dahil sila yung close in kung sa pa sa panahon ngayon yung presidential guard ng emperador. So sila yung pinaka best of the best, no? Isang dangal na magiging Praetorian Guard ka. Ngunit sa kabila ng mga panahon yon, napapansin rin nasimulan na rin napansin ni Sebastian ang pag-uusig sa mga Kristiyano, no? Tinatrato sila mga kriminal, dinadakip sila, no? Tinutugi sila, no? At ang kanilang kasalanan lamang ay tumatanggi silang magsindi ng insenso sa mga ribulto na Diyos-Diyos ng mga Romano. So maraming mga pamilya nagkahiwalay-hiwalay, maraming mga bata na nawala ng mga magulang, no? At maraming taong pinapakain sa mga halimaw, sa mga mabangis na halimaw. So dahan-dahan nagsimulang may pagliyab sa kanyang puso, no? Ang itong apoy na nagliyab ay hindi rebellion, kundi ito ay apoy ng katarungan sa puso niya. Sa lingid nito, sa masiglang kalye ng Roma, sa ilalim ng karangyaan ng imperyo, no, umuunlad ang isang nagtatagong pamayanan, no? Nakikita sila, ito yung mga Kristiyano, nakikita sila sa mga bahay-bahay at sa mga libingan, yung catacombs, no? Doon sa mga
sikretong mga libingan. Nagbabahagi sila ng tinapay at alak, no? They break bread. So doon nila dinadao sa kanilang misa, no? Bilang alaala sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Isang araw, habang naglalakad siya, nakakita siya ng isang matandang pari na hinahatak, no? Patungo sa bilangguan. Dugo ang mukha, no? Punit ang kanyang mga damit. Ngunit, nagliliyab ang kanyang mga mata ng panloob na liwanag. Tapos doon, nagkatagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng karamihan, ngumiti ang pare sa kanya. Hindi ngiti ng galit o takot, kundi ngiti ng kagalakan. So, doon, na ano siya, no? Nabagabag siya doon. Tila ba may pumukaw sa kanyang puso. So, nung gabing yon, hindi siya makatulog. Hinanap niya yung mga grupo ng Kristiyano. So, sa isang maliit na silid, nakita niya, no? Ang isang lamparang langis, tapos nagtitipon-tipon sila doon. So, siyempre, wala siyang uniform. Nagpanggap siya, no? At doon, narinig niya for the first time ang Ebanghelyo. No? Bumuhos ang mga salita ng Diyos sa kanyang puso. No? Parang ulan na dumapi sa tuyong lupa. So to make, at saka yung mensahe na yon na nakatama talaga sa puso niya ay ito, John chapter 15 verse 13. Walang hihigit na pag-ibig kaysa pag-ibig ng isang tao na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. No? So dun, ito yung nakatama talaga sa kanyang puso. To make the long story short, di katagalan, nagpabinyag siya. No? Na-convert siya. Naging Kristiyano siya. So naganap ang pagbinyag ng palihim, no? Bago sumikat ang araw. So, nung siya ay tumayo sa tubig, mula sa tubig, naramdaman ni Sebastian na siya ay bagong tao. Ang imperyo ay patuloy na may otoridad sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay kabilang na sa ibang kaharian ni Kristo. So, ngayon, sinimulan na ni Sebastian na gamitin ang kanyang posisyon upang paglingkuran ang mga inuusig ng mga Kristiyano. So, ang ginagawa niya, binabalaan niya ang mga pamilyang Kristiyano tungkol sa mga raid. No? So, medyo para siyang nagbibigay siya ng tip kung kailan aalis, kailan tatakas, kasi alam niya, may connection siya doon sa di ba? Sa military. So, kung kailan sa salakay, so tinutulungan niya, no? At mga bilanggo, tinutulungan niya makatakas. Sa araw, sundalo siya, ngunit sa gabi, gumagalaw siya doon sa loob ng lungsod na parang anghel ng awa. So, ang tawag sa kanya ng mga Kristiyano, guardian angel. Konti lang sa mga Kristiyano ang nakakaalam ng totoong pangalan niya. Konti lang din sa kanila ang nakakaalam sa totoong ranggo niya, no? Posisyon niya. Kasi delikado. Ngunit, isang araw, itong si Chromatius, isang prefect ng Rome, mataas ang posisyon, ito ay matalino. No? Matalino at walang awa to. So, nagdududa na siya, bakit ba, paunti ang nahuhuli ng mga Kristiyano sa mga raid. At tila ba, nagdududa siya na may nag-i-squill, may nagpapaalam. Kasi, pag raid sa mga safe house, wala nang laman. So, tila ba na may koneksyon sa loob, nakakaalam, nagtitimbre. No? At dumating ang araw na meron sila nahuling isang Kristiyano na si Tubergius.
Si Tubergios, isang binata, at tinorture nila ng tinorture hanggat masabi niya kung ano-ano ang detalye ng mga kung saan nagtatago ang mga Kristiyano. No? At nalaman na rin na may tumutulong sa kanilang tagaloob. Ngunit hindi pa nila alam kung sino yon. Ngayon na umabot itong balita kay Sebastian at sa mga Kristiyano at pinayuhan nila si Sebastian na magtago, lumisan, delikado ang buhay niya. No? So, nag-isip si Sebastian, no? Kung anong gagawin niya. Kung tatakas ako, iiwanan ko sila, i-abandon ko sila. Hindi makaya ng konsensya niya, no? Kasi lalo sila magiging kawawa, defenseless, wala na magpuprotekta sa kanila. Kaya napagpasyahan niya, no, yung desisyon na kukumprontahin niya, haharapin niya ang emperador mismo. So, ang plano niya ay napaka magara. Hahamunin niya ang emperador na wakasan ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Yun ang plano niya. So, parang suicide mission, no? Suicide mission. So, kung balik tayo sa atin, kung tayo sa lugar ni Sebastian, anong pipiliin natin? Yung safety natin o yung panawagan ng Diyos ng misyon, no? Na sino yung ating whom should we trust, no? Saan tayo mananalig? Sa Diyos o sa ating mga plano? So dumating ang sandali, no? Yung pagsikat ng araw, nakatayo sa harap ng pinakapangyarihang tao sa mundo. So dahil sa kanyang posisyon, nagkaroon siya ng pagkakataon ng private audience, no, sa emperador. Doon nagharap na sila. Itinuwid ni Sebastian ang kanyang mga balikat. Binigkas niya ang mga salitang sumira sa katahimikan ng umaga. Nung sabi niya, Caesar, ako ay isang Kristiyano. Naglilingkod ako sa isang hari na higit sa anumang makalupang pinuno. No? Higit pa, no, sa makalupang pinuno. At hindi ko na kayang manahimik habang ang kanyang mga tao ay naghihirap dahil sa pagsabi ng katotohanan. So, biglang nagkagulo sa imperial court. Kasi andun ng mga sundalo, narinig siya. No? Hindi sila makapaniwala sa kanyang sinabi. No? Ang mga kasama niya pa yon, narinig. Si Sebastian ba talaga to? No? Nagkagulo, bigla. Hindi sila makapaniwala sa kanyang mga salita. No? Ngayon tumayo si Diocletian, galit na galit. No? Ang pagbumukha niya na ay parang maskara ng pulang-pula at galit na galit. Para sa kanya ay hindi lang ito ordinaryong pagsuway. Ito ay isang pinakamalalim na uri ng pagtaksil. No? Sabi niya sa malaking boses, nanlakas loob ka. Ikaw na nagsuot ng kulay ube. Yung purple, ito yan ang costume, kanilang uniform ng honor. No? Nanumpa ka sa Diyos ng Roma na isusuko ang lahat para sa mga pantasya ng mga alipin at kriminal. No? Nanumpa ka, tapos isusuko mo lang lahat ito. Itatapon mo lang lahat ito para sa isang pantasya. No? Sa pantasya ng mga alipin. Yung tawag niya. Sabi niya, pero hindi siya natinig. No? Yung takot niya na kinikimkim sa hindi pa sila nagkaharap ng emperador, nawala na. Sabi niya, pinagsilbihan kita, no? Pinagsilbihan ko ang Roma ng katapatan. Ngunit,
Natuklasan ko na may mga bagay na mahigit pa mahalaga kaysa imperyo. Higit na tumatagal kaysa marmol at ginto, sabi niya. Nakakita ako ng isang katotohanan, no? Karapat-dapat ialay ko ang aking buhay. Natagpuan ko, sabi niya. So, nagpatuloy ang pagtatanong ng sa kanya ni Diocletian. So, lahat ng mga tanong, interogasyon, no, ay sinagot niya na may dignidad, no? Inoferan siya ng mga salapi, posisyon para lang magbago ang kanyang isip, ngunit hindi nagbago ang kanyang desisyon, no? So, walang magawa si Diocletian, kaya binigay niya ang kanyang hatol, no? Hatol ay kamatayan. Siya ay titirahin ng mga pana, papanain siya hanggang mamatay. So, ito ay isang klaseng kamatayan, no? Kamatayan ng isang sundalo, ngunit ito ay pampubliko at pangkukutya na kamatayan. Bilang babala ito sa mga sino mang maari magtaglay ng parehong kaisipan sa pagtaksil. So, ito ay warning sa mga gustong maging taksil. So, dinagyan na siya ng ginapos na siya, lagyan siya ng kadena at hinatak siya doon papunta sa kung saan siya papanain, no? So, ang mga tao, nagulat lahat kay mayroong isang Praetorian Guard for the first time na nagdeklara sa kaniyang sarili bilang Kristiyano, no? Pinagtaksilan niya ang lahat na kaniyang pinanumpaan. Ang iba nangungutya, ang iba naaawa, halo-halo ang reaksyon ng mga tao. So, dinaanan niya yung mga Kristiyanong tinulungan niya na naaawa sa kanya, no? So, doon tinali na siya sa oak tree. Itong oak tree na ito, dito sila nagpa-practice ng pana, no? So, sira-sira na ito at dito siya tinali. Tinanggal ang kanyang purple cloak, no? At ang mag-e-execute sa kanya, ang papana sa kanya, karamihan dito mga kasamahan niya rin, no? Kasamahan niya, sabay niyang kumain, sabay niyang matulog, iba yung mga kaibigan niya, ang iba hindi mapakali, pero orders are orders, no? Orders are orders, hindi sila pwedeng sumuway. Naawa sila pero wala silang magawa, no? So, habang nagpuposisyon na yung mga tagapana sa kanya, sumigaw siya, no? One final time. Sabi niya, Panginoong Hesukristo, sa iyong mga kamay ko ipinagtagubilin ang aking espiritu. Naway maging binhi ang aking kamatayan na magbubunga ng buhay. Naway ang aking dugo ay isang magdilig sa lupa kung saan uusbong ang iyong simbahan. Yun ang kanilang panalangin. Doon, sabi ng officer, fire. At doon, lasog-lasog ang kanyang katawan ng napakaraming pana. So, para ba siyang porcupine? Nakakita na kayo ng porcupine na animal? Puro tinik. Yun, para siyang napuno. Naging palamuti ng pana ang buod niyang katawan at dumaloy ang dugo. No? So, pagkatapos doon, nakita nila wala ng buhay, unti-unti nang nagsialisa ng mga tao. Ang iba, hindi pa rin makapaniwala kung ano yung nakita nila. Naguguluhan sila, no? Nung pagkahapon yung isang babaeng Kristiyano na si Irene, naglakas na loob na kunin ang kanyang katawan para bigyan siya ng makatarungang libing, no? Ngunit, nabigla na lang sila nung nakita nila na humihinga pa
si Sebastian. Nag-aagaw buhay. No? Ang milagro dito, kasi lahat ng pana, walang natamaan na vital organ. Yung mga importanteng parte ng katawan na hindi nakakamatay. Tila ba may kamay na nag-guide sa lahat ng araw na hindi matamaan ang vital organ. No? Milagro. So, dahan-dahan na lang tinanggal kada araw, kada pana, at ginamot siya. No? Nilagyan ng bindahe, ang mga sugat, ginamot. So, dumaan ang ilang araw, no? Siya pa rin ay nasa bingit pa rin ng kamatayan. Pero pakonti na pakonti, siya ay gumagaling. No? Ngayon, habang siya ay gumagaling, naiisip niya, anong gagawin ko? Manatili akong nagtatago kasi ang iniisip ng Roman soldiers, patay na ako. So, ito ay magandang pagkakataon na ako ay pwedeng tumakas at wala nang uusig sa akin, wala nang maghahanap sa akin kasi akala nila patay na ako. Yun din ang advice nila sa kanya. Ngunit, hindi siya mapakali. Kailangan niyang harapin ulit si Diocletian. No? So, sa pagkakataong ito, haharapin niya si Diocletian hindi na bilang hinatulang kriminal, kundi isang saksi sa isang kapangyarihan ng Diyos. Bilang siya ay buhay na saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Na gusto niya harapin si Diocletian na ipakita na ako isang patay na nabuhay. So, siguro, niisip niya, baka mamangha si Diocletian sa isang milagro. No, at magbago. So, si Irene at ang ibang mga Kristiyano natakot sa kanyang plano. No? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Binigyan ka ng buhay ngayon, siguradong papatayin ka. Huwag ka nang humarap ulit. No? Ngunit, sa panahong yun, nag-aagaw buhay siya. Nakatali siya doon, na pinapana. May natutunan siya na siya lang nakakaalam sa kanyang puso sa uri ng pagiging saksi at kahulugan ng bilang mabuhay muli. No? So, after ilang linggo, siya ay lubusan ng malakas. No? Ngunit nanatili pa rin ang mga peklat ng kanyang katawan. Ito ay naging simbolo ng tulong ng Diyos. So, naghanda siya bilang parang sundalo naghahanda sa digmaan. Pinaghandaan niya ang paghaharap nila muli ni Diocletian. So, doon niya pinlano, maghaharapin niya si Diocletian sa Temple of Castor and Pollux. Isang malaking, malaking templo. So, doon sa may hagdanan, doon niya harapin. At itatiming niya na lalabas si Diocletian. So, yun na nga. Lumabas si Diocletian at bigla siyang tumambad. No? Nabigla ang mga sundalo. No? Hinawakan nila kanilang mga sandata kasi baka anong mangyayari para proteksyonan si Diocletian. Pero hinayaan siya ni Diocletian magsalita. No? Nagulat mismo si Diocletian para ba nakita siya ng isang multo. Sabi niya, di ba patay ka na? No? Pinapana na kita. 20 pana ang tumama sa iyo. Patay ka na dapat. No? So, hinayaan mo na siya magsalita kasi dala na rin sa pagkahanga at sa pagkabigla. No? Kaya hindi siya pinapatay kaagad. Sumagot si Sebastian na medyo matamlay na ngiti na may bakas ng kalungkutan. Sabi niya, namatay ako, Caesar.
ngunit ang Diyos ko ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Binuhay niya ako upang muling magsalita sa iyo. Hindi upang maghiganti, kundi upang ipahayag ang katotohanan ng may pag-ibig. So, lalong lumapit yung mga tao sa kanya, hindi makapaniwala na itong tao to namatay na ito, no? Ito ngayon nagsasalita at walang takot na nagsalita. Sabi ni Sebastian, Caesar, inuusig mo ang mga inosente, pinatay ang mga matuwid, itinaguyod mo ang iyong sarili bilang hukom sa mga bagay na tanging sa Diyos lamang ang karapatan. Ngunit kahit ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang parehong Diyos na nagpahintulot na mabuhay ako ulit ay nag-aalok din ng awa sa iyo. So yun. Sana natauhan na si Diocletian noon, di ba? Ngunit matigas na talaga ang puso ni Diocletian at ito yung sagot niya, no? Kung ikaw man ay bumalik galing sa kamatayan, pues ngayon sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay ulit, no? Ibabalik kita sa kamatayan. At naghatol siya, no? Bugbugin siya hanggang mamatay. Ipapahampas siya ng mga baton, no? Huwag kayong titigil hanggat hindi maging pulbos ang kanyang mga buto at bumaon sa mga bato ang kanyang dugo. So, yun yung tinatawag na pupulbusin ang mga buto niya. So, doon, sinumulan siyang hatawin ng mga baton, ng mga malalaking kahoy. So, ito ay mabangis, no? Walang awa, hindi kagaya ng ceremonial na execution. Ngayon ito ay parang kali-kali na puno ng galit ng paghahampas sa kanya, no? So, habang siya ay dahan-dahang nawawalan ng buhay, itong karahasan na ito ay tila ba naging negatibo ang pananaw ng mga tao sa emperador. At ang kanilang simpatsya ay doon pumanig kay Sebastian. Kasi na-realize nila na ang krimen lang ng taong ito ay hindi yuyuko sa Diyos-Diyos. Yun lang ang kanyang ngunit siya ay pinapatay ng karumaldumal. Ang iba umiyak habang nakatingin, ang iba hindi na makatingin. Yung ibang mga sundalo dahan-dahan humihina ang kanilang paghampas, no? Humihina, hindi na, at sila ay natauhan. Ngunit dahil sa kanyang mga sugat at pagbububog, tuluyan na siyang nawala ng buhay. Nung nasigurado na ni Diocletian na wala ng buhay, iniutos niya na ipatapon ang bangkay ng dakila ni San Sebastian sa imburnal, kung saan yung tinatawag sa English sewers, no? Yung kung saan ang mga dumi ng tao doon tinatapon, kung saan lahat ng titipo ng mga dumi doon sa imburnal, para hindi malibing at hindi makita ang kanyang bangkay. Ngunit may sa milagro, ilang araw lumutang ang kanyang katawan at nakuha ito ng mga Kristiyano, no? Nakuha ito at nilibing siya ng makatarungang libing. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita tungkol kay San Sebastian, isang taong pinatay 2 beses, no, ay lumaganap. At ito ay naging mitsa, no, na nagdulot ng maraming conversion. Maraming na-inspire.
no? At siya ay naging ehemplo ng pananampalataya na sila ay magiging matapang na harapin ang kamatayan, no? Maharapin ang na hindi sila tatalikod sa pananampalataya. Na-transform. Ang laki ng epekto ng kanyang kamatayan dahil yung maraming mga duwag naging matapang. So, ang epekto nito, less than 100 years, dumating ang Edict of Milan na ang Christianity ay hindi na uusigin. No? So, nung pumalit na si Emperor Constantine, siya ang nagbigay ng Edict ng Milan. So, sabi nila, maraming rason kung bakit natigil na ang persecution. Ngunit, isa rin sa mga rason na ito na nagbunga ang dugo ni San Sebastian, naging binhi, no? Naging binhi na tumubo na parang punong kahoy para umusbong ang Kristyanismo. Nakatulong ang kanyang dugo upang maging binhi ng mga martir. So, si San Sebastian ay naging officially recognized as a saint, no, sa early Christians. Ang kanyang kapistahan ay January 20. At si San Sebastian ay naging modelo kung paano ang isang sundalo, no, maninilbihan dito sa mundo habang maging tapat sa otoridad ng mas importanteng otoridad na nasa langit, no? Na hindi ibig sabihin na pag tayo nanungkulan dito sa mundo, titigil ang ating panunungkulan sa Diyos. Kasi merong tinatawag na higher principles. Ang simbahan, no, may simbahan na tinayo kung saan, sa ibabaw kung saan siya nilibing, nagpatayo ng simbahan. Hanggang ngayon, maraming pilgrims na pupunta doon. No? Siya ay naging patron ng mga sundalo at ng mga athletes. So, siya ay nagbigay inspirasyon, no, sa mga ordinary na mga mananampalataya na humaharap ng mga mahihirap na sirkumstansya sa buhay. Yun, ang mga emperador, nawala na sila, nakalimutan na, no? Naging footnote na ng history. Pero si San Sebastian na isang sundalo na tumindig laban sa kanila at hindi yumuko sa earthly power, no? Sa makamundong kapangyarihan, dahil mas nakita niya na may mas malaking kapangyarihan na hindi mawawasak. Yun ang kapangyarihan ng langit, no? So, 2,000 years ago na, ngunit hanggang ngayon si Saint Sebastian ay isang pinakadakilang kilalang santo hanggang ngayon. Sa Bacolod, no, siya ang patron saint, no? Saint Sebastian, yun ang malaking katedral sa Bacolod City. Ito ang simbahan kung saan pinatayo sa ibabaw na kanyang kung saan siya nilibing. San Sebastiano Fori Lemura. So, inspirasyon si San Sebastian sa mga ordinaryong tao na humaharap ng mga pambihirang mga sitwasyon, mga mahihirap na sitwasyon. No? So, ipinakita niya sa atin na kahit ordinaryo tayo, pwede tayong makagawa ng mga pambihira at nakakamanghang mga bagay kung tayo ay
magtitiwala, no? Magtitiwala sa Diyos. Nang dumating ang sandali upang pumili sa pagitan ng kaginhawaan at panindigan, pinili ni Sebastian ang panindigan. Sana ganoon din tayo. Hindi natin pipiliin yung kaginhawaan, kundi ang panindigan. No? Inspirasyon siya na sinasabi na ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpili ng katotohanan kahit natatakot. So yun. Yun ang ibig sabihin ng katapangan. Hindi ibig sabihin wala ka ng takot. No? Takot ka pa rin, pero pipiliin mo pa rin ang katotohanan. Tandaan ito, no? Bumabagsak ang mga kaharian, naglalaho ang mga emperador, ngunit ang tapang ng isang kaluluwa ay maaring umalingaw-ngaw sa loob ng mga siglo. No? Mawawala sila yan lahat. Pero pag tayo ay nanalig sa Diyos, aalingaw-ngaw ang ating pangalan sa loob ng siglo, kagaya ni San Sebastian. San Sebastian, ipanalangin mo kami. Pray for us. Thank you, brothers and sisters. I hope na-inspire kayo sa buhay ni San Sebastian. God bless us all.